hindi na tumuloy sa biyahe patungong The Hague, Netherlands si Supreme Court Chief Justice Alexander Gismundo. Ayon sa tagapagsalita ng Supreme Court, kinansel ni Chief Justice Gismundo ang kanyang biyahe. Si Gismundo ay nakatakda sanang bumiyahe patungong The Hague, Netherlands para sa signing of terms of reference to The Hague Academy International Law. Special order ang inilabas ni Gismundo noong March 10, 2025 kung saan itinalaga nitong si Senior Associate Justice Marvic Leonen bilang Acting Chief Justice habang sa The Hague sana siya, pero sa isang statement na inilabas noong March 15, 2025, sinabi ng Supreme Court na hindi na ipinatutupad ang nasabing special order dahil sa desisyon ng Chief Justice na mananatili sa bansang Pilipinas. Samantala ay inaasahan ngayong araw na magsusumiti na ng komentaryo ang mga respondent kaugnay sa tatong petisyon na inihain ng magkapatid na Duterte. Matatandaan na noong nagdaang Huwebes ay pinag-isa at kinonsolidate na ito ng Korte Suprema. Itong mga petisyon na inihain ni Mayor Basil Duterte, Congressman Pulong Duterte at Kitty Duterte na kayong ibalik ang kanilang ama na walang iba kundi si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte dito sa Pilipinas at tuluyan na itong mapalaya. Noong nakarang Huwebes din ay ipinag-utos na ng Korte Suprema sa mga respondents tulad nila Executive Secretary Lucas Bersamin, magkapatid na kalihim na sila Secretary Crispin Remulla at DILG Secretary John Vic Remulla, PNP Chief Romel Francisco Marbel at Solicitor General Minardo Guevara at iba pa na magkomentaryo sa loob ng 24 oras. Ayon kay Soljan Minardo Guevara ay maghahain ng sagot ang mga respondent. Pero kung tanungin kung sila ba o ang Office of the Solicitor General ang kakatawan sa lahat ng respondent, ang sagot ni Soljan ay wait and see or hintay na lang daw aniya. Sa isang post naman ni dating Presidential Spokesperson Secretary Salvador Panelo, sinasabi nito na tumanggi daw o umiiwas itong si Solicitor General o ang Office of the Solicitor General na kumakatawan dito sa mga respondent dahil batay daw sa isang manifestation na isinumiti ni Soljan sa Korte Suprema ay ang matindi at matatag na panindigan ng OSG o ang Soljan na wala ng jurisdiction o kapangyarihan ang ICC dito sa bansang Pilipinas. Sa ngayon ay kinumpirma na kay Soljan Guevara kung gaano katotoo ang sinabi ni dating Secretary Salvador Panelo na ayon sa Soljan nakakatawan dito sa mga respondent o dedepensahan ang gobyerno dito ngayon sa tatlong petisyon na inihain ng magkapatid na Duterte. Ito na, naglabasan na kung ano ang totoo. Kinonde na po ng urologist na si Dr. Lox Andutan matapos tumatuklasang ginamit ang larawan ng kanyang ama na si Dr. Raul Winston Andutan na mga realista kamakailan laban po yan sa extrajudicial killings or EJK. Iginit po ni Dr. Andutan na walang kinalaman si EJK, droga o kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ang pagkamatay ng kanyang ama. Kaya ang paggamit po ng larawan ng kanyang ama sa EJK rallies ay disrespectful at isang maling paglalapat ng issue. Nilinaw din niyang hindi Dr. Dreyfus Perlas ang pangalan ng kanyang ama at idiniin na wala ring kaugnayan sa EJK ang pagkamatay ni Dr. Perlas. Sa ngayon, di ba? Number one dapat sisihin nito ang media. Kasi sila yan no? Nagpo-post ng mga kung ano-ano, hindi naman pala nila na-verified ang mga pagmumukha na ginamit ng mga walang kwentang EJK victim kuno. Kayo, kung may pinaglalaban kayo, i-sure nyo muna. I-sure nyo muna kung yung mukha na pinapakalat nyo at ginagamit nyo pa sa rally, pinopost nyo pa sa media, ay totoong biktima. Mga bobo kayo. Ngayon natin nalaman gaano kadelikado kung maniniwala lang tayo sa media. Tignan mo, yung mga biktima kuno ng EJK, yung mga picture at mukha na ginagamit nila doon. Yung iba buhay pa. Tapos yung iba, hindi naman pala namatay related doon sa EJK. Tapos buwisit itong media, wala namang fact check. Basta lang sila magbalita. Di uhuli kayo ngayon. Yung mga pinapakalat nyo palang picture na kunwari EJK victims, hindi pala EJK victims.
Yaks! Ang media! Alam niyo mga lods, buti na lang talaga may social media. Buti na lang talaga may mga vloggers or halos lahat na vloggers. Buti na lang kasi nakaka-capture kung ano ang totoo. Kasi kung sa media lang tayo maniniwala, my God! Baka buhay ka pa, patay ka na sa kanila. Mo ni pinaka-fake news. Kaya ako na dyan ang hihimong patay. Yawa. Oh. Hihimo kong patay sa mga giatay. Ginamit yung picture niya at sinali siya doon daw sa mga EJK victims. Kayo mga lods, ano kayo mararamdaman nyo? Buhay na buhay ka pa, tapos gagamitin yung mukha at picture mo doon kuno sa mga nabiktima ng EJK. Buhay ka pa, pinatay ka na nila. Tignan nyo to mga lods, gaano kabobo itong si Claire. Tignan nyo. May mga lumalabas din po sa social media na ginagamit yung mga pictures ng mga namatay na sinasabing biktima ng EJK, hindi naman po pala biktima ng EJK kagaya nung kaya Aling Sheila, lumabas po sa SOCMED. Ang anak niya ay namatay under this administration, kaya Pangulong Marcos. Yun pong kay yung sa isang doktor, yung father niya, sabi po EJK, hindi naman po pala EJK. Ano po ang government dito kung inaano din po natin itong mga fake news na ito. Pwede po ba din nating aksyonan yung mga ganung na sinasama po sila dun sa kaso against former President Duterte, pero in fact hindi naman po pala totoo yung mga yon. Siguro sa dami po ng fake news na lumalabas ngayon, makakatulong po ang media. Lalo na po ang mainstream media. Kayo na po ang magsabi kung alam niyo po na peke ito. Kayo na po mag-fact check. Bobo. Kayo din po ay pinaniniwalaan dahil may credibility din po kayo. So kung ano po yung lumalabas na fake news, magtulungan po tayo para sa bayan po ito. Ano nga ang gagawin? Alam sa taong bayan na lahat ng lumalabas ng mga fake news na ganyan ay dapat na maputol. So hindi lamang po para si EJK, pati po yung mga fake news na lumalabas pabor kay dating Pangulong Duterte. Sana po ay bigyan din po ng pansin ng media. At sana po din po sa tulong din po ng mainstream media at social media. Maipakita din po natin kung ano po talaga yung kalagayan ng mga biktima, ng pamilya ng mga biktima ng EJK. Hindi lamang po tayo tutuon kay dating Pangulong Duterte dahil po ang mga biktima po ng EJK ay Filipino rin po. Hindi naman yan pero yung ito po tanong. yung mga biktima ng EJK na sinasabi ng under the previous administration po. Binanggit po ni Let Narciso kanina kung may masasampulan na ba. Ito po ay identified na talagang kinumpirma ng mga kapitbahay. At least kilala na kung sino po yung tukoy na yung nag-ano ng fake news, using pa nga po yung kaso ng EJK. Hindi ba tayo gagawa ng aksyon ng gobyerno or ang PCO since kayo po ay very active sa paglaban sa fake news? Wala sa script. Siguro po unahin natin mismo yung mga unang nagsalita ng fake news. So uunahin pa po ba natin si former ES Medialdea? Kaya sabi ko po kanina ay pag-aaralan po muna. O di ba? Mga hayop kayo, napaka-selective nyo, napaka-unfair nyo. So, ang mga iimbestigahan nyo lang na fake news kapag against sa gobyerno. Pero kapag may mga kumakalat na fake news sa mga Duterte, wala kayong action. Ambot, di ba, Claire? Diba? Apaka-unfair ng gobyerno. Ang mga iimbestigahan lang nila na fake news kuno kapag against at kasiraan ng gobyerno. Pero pag kasiraan ng ibang tao, kasiraan ng mga Duterte, kasiraan ng Vice President, wala kayong pakialam kahit halata ng fake news at hindi totoo. Bobo! Diba? Tama yung sabi ng reporter. May mga kumakalat na fake news at hindi totoo. Lalo na yung mga biktima kuno ng EJK, hindi naman pala biktima ng EJK. O anong gagawin nyo dyan? Wala kayong action na gagawin. Kasi papabor sa mga Duterte. Claire! Bobo ka, Claire! Ito pa, another tanim, patay, stories. Mga gago to sila. Grabe, ito na naman, oh. Iyan na naman, oh. Basahin natin, mga lods. I received several messages from my friends because of this picture circulating online. I'm not sure why these people use my dad's picture, but he did not die from anything related to EJK. Papa niya pala. Wala pod connection to former President Duterte either. Just to be clear, he was murdered. Oh my God. He was murdered by people who are in jail right now. He was murdered because of greed, jealousy, and reasons that our family could never understand and accept. It
had nothing to do with drugs, EJK, or to former President Digong. Keep his picture out of your selfish agendas. He was and forever will be respected by his family, urologist, by his family, colleagues, and patients. Ay, Diyos ko. Tanim patay yun. So, ito. Kasi maraming nagsilabasan at nagsasabi sila na hindi totoo yung mga nasa picture. Oh my God. So, may totoo ba talagang biktima ng EJK? Or baka gawa-gawa nyo lang? Apakasinungaling yung mga hinayupa kayo. Ito yung mga dinadala sa ICC. Dapat kayo yung mga dinadala sa ICC. At sino kang buwisit kang matanda ka? Anong sinasabi mo? Tangina nyo? Grabe. Ginamit nyo pa yung picture ng ibang namayapa na. Mga wala kayong kwenta. Hayop kayo. Ito pa. Kung may tanim bala, may tanim patay. Tanim patay. Grabe talaga ito sila kadesperado. Imaginein mo, ito mga pinaggagagamit nila ng mga picture na kunwari daw EJK victims. Hindi naman EJK victims, may nag-react na naman. No, itong picture na nilagay nila dyan. No? Ito, yan, may nag-react. Ang kapatid. O, basahin natin. Gusto ko lang pong linawin na ang aking kapatid na si Aldrin Tangunan ay hindi biktima ng war on drugs. Siya ay pinatay ng isang kriminal dahil sa selos. Hindi siya biktima ng anumang operasyon na may kinalaman sa droga. Oh my God! Nakakasuka! Ano to? Tanim patay? Oh my God! So lahat ibibintang nyo kay Tatay Digong. Pati pagpatay ng mga kriminal, yung mga pinatay nila, kay Tatay Digong nyo isisisi. Diyos ko Lord, no? Kaya, tigil nyo na yan! Kakasuka kayo, buwisit. Diba? Kung ano-ano na lang mga isinisisi nyo kay Tatay Digong, lahat na lang. Isalin nyo na! Pati yung World War III. Yung mga namatay sa World War, isalin nyo na! Isahin nyo na kay Tatay Digong. Yan ang hirap dito mga lords, mga sinungaling. Tapos, ang mga bayarang media kakagat naman. Grabe kayo kay Tatay Digong. Lahat na lang isinisisi nyo. Awit sa'yo, Auntie Sheila. Nabuko ka. Ayan, sabi ni Victoria Banal, sabi niya, tigilan mo kami, Aling Sheila. Ito si Aling Sheila. Aling Sheila! Grabe, Aling Sheila. Matinding pangangailangan. At ito mga lords, yung tao sa picture frame, 'di ba? Nakapula na, may sombrero. Ito. Ayan. Nung June 23, 2024 pa pala yan namatay. Aling Sheila naman, Auntie Sheila naman. Kasali ba to sa EJK? Grabe, lahat na lang ibinintang nyo kay Tatay Digong. Iba kayo, Auntie Sheila. Tapos, nakakatawa. Ayan, binalita sa ABS. Diyos ko, ABS-CBN. Kaya kayo pinasaray. Ang bububo nyo eh. Fake news kayo. Fake news. Namatay pala to 2024. Kaya, alam nyo mga lords, puro kadramahan. Naku, sino kaya itong mga tao na nasa litrato? Ikaw kasi, Auntie Sheila, ikaw, umupo ka kasi sa unahan. Nabuko ka tuloy ng kapitbahay mo. Dapat, Aling Sheila, sa likod ka.